Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2421-2425. Northern Expedition sa Purple Gold Armor Emperor. Ha! Nang makita ang tatlong matandang leon na nakaluhod, hindi maipaliwanag na nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Sa katunayan, alam niya na ang tatlong matandang leon ay masyadong takot sa kamatayan at ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang labanan siya. Kung hindi magiging madali para sa tatlong matandang leon na ipagsapalaran ang kanilang buhay mula pa sa simula. Marahil ay maaari pa niyang ibagsak ang mga ito, ngunit tiyak na hindi ito magiging madali. Kailangan pa nga niyang magbayad ng malaking halaga para mapabagsak ang tatlong leon. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga dakilang halimaw sa tuktok ng ikaapat na langit ng kaliwanagan. Mahihinuha ito sa mga pinsala nilang tatlo. Hinimok niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, ngunit napailing lamang ang tatlong matandang leon, hindi pinatay ang mga ito ng sabay-sabay, na nagpapakita kung gaano sila kalakas. Bagamat tila sila ay nagkaroon ng malubha at kaunos-lunos na pinsala, hindi talaga nila sinaktan ang kanilang nakamamatay na mga ugat. Nagawa nilang lumuhad sa harapan niya dahil sa takot. At ang maksimum na bilang ng beses na magagamit niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ay 3 beses. Kung hindi niya mapatay ang tatlong leon pagkatapos ng 3 beses, siya ay matatapos. Siyempre, ang pakikipaglaban ng desperadong makakatulong sa kanya kahit na humarap siya sa 3 malalaking leon sa tuktok ng ikaapat na antas ng Tangguo. Ang kanyang sariling limitasyon sa lakas ay nasa tuktok ng ikaapat na antas ng Tangguo, o marahil ay maaari niyang maabot ang kanyang limitasyon kapag nahaharap sa isang buhay at kamatayang kaaway. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, maaari niyang labanan ang ikalimang antas ng Tangguo. Anyway, siya naman. Kahanga-hanga, at alam niya ito. Siya ay hindi pa nakapasok sa Tangguo, ngunit maaari niyang patayin si Tangguo. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang kanyang paglilinang ay talagang nagbago. Hindi mahalaga para sa kanya na maliwanagan o hindi. Upang maging mas tumpak, masasabing hindi na matukoy ang larangan ng paglilinang sa kanya, tulad na lamang ni Dower, Xiaofengwang, Loach, at Snowcat. May lakas sila, pero walang common sense realm level definition. Matapos ang pagbabago ng paraan ng paglilinang, ito ay lampas sa normal na pag-unawa. Tila mas angkop na sabihin na siya ay naging isang halimaw. Ang 10 attribute power sa Fairy Crystal sa katawan ay lubos na balanse at isinama sa Fairy Crystal. Ito ay isang bagay na hindi maisip ng sinumang naglilinang na nilalang, tama ba? Hindi bababa sa hindi ito dapat umiral sa mundo ng mga engkanto. Ang dulong punto ay natuklasan ni Yang Yiu ang pagkakaroon ng 10 kapangyarihan ng katangian at kanilang sariling mga batas. Ito ang kahangahangang bahagi, kung hindi niya magagawang mawala ang 10 malalaking halimaw sa isang kisap mata, at maaari niyang makuha ang anumang gusto niya sa isang pitik lamang ng kanyang mga daliri. Ito ay talagang isang banal na pamamaraan. Siyempre, hindi ito ang pinakakahangahangang bagay. Ang pinakakamanghamanghang bagay ay nalaman niyang na pagkatapos ng 10 kapangyarihan ng katangian ay pinagsama-sama, magkakaroon ng walang katapusang mga posibilidad, na nagpapahiwatig ng kanyang walang katapusang potensyal. Katulad ng dati, nag-condensed siya ng 10 power sphere, at biglang nagkaroon ng ideya na ilapat ang formation, at ang formation ay malakas at makapangyarihan. Magkakaroon ng higit pang mga paghuhukay sa hinaharap, na nangangahulugan na ang kanyang lakas ay lalakas at lalakas. Ang power seed na nabuo ng 10 attribute power sa Fairy Crystal ay kasing liit na ngayon ng butil ng dawa. Siya ay sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa at ang mga batas ng langit at lupa anumang oras at saan man, at patuloy na nagpapalapot at nagdadalisay. Sa madaling salita, ang kanyang paglaki ng paglilinang ay hindi tumigil dahil sa mga pagbabago sa kristal ng engkanto, ngunit mabilis na bumubuti. Masyadong cool ang pakiramdam na ito. Ang 10 butil ng millet sa Fairy Crystal ay katumbas ng isang bagong pundasyon, isang perpektong na-upgrade na bersyon. Ang pundasyong ito ay hindi lamang lakas kundi pati na rin ang 10 batas ng katangian. Isang bagong malaking pagbabago. Kaya naman naramdaman ni Yang Yian na siya ay naging isang halimaw. Ngayon ay maaari niyang patayin si Tanggu Santian sa ilang segundo at ibagsak si Sit Ian. Hindi niya talaga alam kung ano ang magiging kalagayan niya kung patuloy siyang lalago at magsasanay. Ito ay hindi maisip. Siyempre, natagpuan ni Yang Yian ang isang pangunahing problema. Ang susi ay ang problema ng paglago at pagpapabuti, iyon ay, ang pamamaraan ng pagsasanay. Ang pagsasanay ng Chenkun Zhaohuagang ay hindi pa nagagawang maayos, at ito ay walang putol sa 10 pangunahing pundasyon ng kapangyarihan sa Fairy Crystal. Ang operasyon ay talagang umabot sa punto ng pagkakaisa ng isip at kalikasan. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili, marahil ito ang tunay na operasyon ng pamamaraan ng pagsasanay ng Shinto. Nakatingin sa 3 matandang leon na nakaluhod at nanginginig sa pagpapasakop, ngumiti si Yang Yian at sinabing, itaas mo ang iyong bibig, bilang. Wika niya, lumitaw ang 3 patak ng tubig ng buhay at lumutang patungo sa 3 matandang leon. Ang 3 matandang leon ay nakinig sa mga salita ni Yang Yiu at tumingin sa 3 patak ng tubig na lumitaw sa kanilang harapan.
Nang inag silang lahat at isinumpa sa kanilang mga puso, kayong taksil na lahi ng tao, sinabi naming lahat na ibibigay namin ang marka ng kaluluwa ng demonyo kung kami ay sumuko, at kami ay makokontrol ng iyong buhay at kamatayan. Hindi ka pa rin ba mapalagay? Nilalason mo ba kami? Sa mga mata ng tatlong matandang leon, ang tatlong patak ng tubig na may pahiwatig ng lila sa berde ay lason. Gayunpaman, parang hindi naman. Mayroong kahit isang malaking sigla na nakatago sa tatlong patak ng tubig. Hindi nila napigilan ang paglunok ng laway at hindi nila napigil ang lunukan nito. Ngunit ito ba ang lason na tubig ng sangkatauhan? Iginagalang na taong malakas ang lahi ng tao, handang ibigay ng aming tatlong kapatid ang marka ng kaluluwa ng demonyo, kaya bakit hindi mo kami bigyan ng paraan? Sabi ng pinakamatanda sa matandang leon. Natigilan si Yang Yiyo, at agad na naunawaan ang iniisip ng tatlong matandang leon. Tumawa siya at sinabing, mga hanggal, matagal na sana akong nakipag-usap sa inyo. Ang tatlong patak ng banal na tubig na ito ay maaaring makatulong sa inyong bloodline na umunlad pa at makalusot sa ikalimang antas ng kaliwanagan. Pakiramdam ito ng mabuti at tingnan kung anong uri ng kapangyarihan ang nakatago sa loob. Ikaw, hindi mo kailangang ibigay ang iyong demonyong kaluluwa. Mula sa sandaling lumuhad ka, tatanggapin ko ang iyong pagpapasakop. Hindi na kailangang lasunin ka. Sa totoo lang, kung ayaw kong makita ang epekto ng banal na tubig at pahalagahan ng iyong paglilinang sa tuktok ng ika-4 na antas ng kaliwanagan, hindi ko ibibigay sa iyo ang tatlong patak ng banal na tubig ng walang kabuluhan. Master, dahil ayaw nilang ibigay ito sa akin, kailangan ko ito. Sa oras na ito, ang boses ng Haring Daga ay tumunog na may pananibik, at siya ay nagpakita sa tabi ni Yang Yiyo sa isang iglap. Alam ng taong ito ang epekto ng tatlong patak ng banal na tubig at nakinabang ito. Pagdating niya sa Fairyland, nagpantasya siyang makilala ang amo at humingi sa amo ng isang patak ng tubig ng buhay. Hiningi nga niya ito ng supilan ni Yang Yiyo si Heitan noong araw na iyon, ngunit hindi ito ibinigay sa kanya ng master. Sa sandaling ito, ang matandang leon na may tatlong ulo ay talagang tinuturing ito bilang lason, at pagkatapos marinig ang Panginoon na nakikipag-usap sa matandang leon na may tatlong ulo, hindi niya napigil ang lumapit upang hingin ito. Ito ang Fairyland, at siya, ang Haring Daga, ay naging isang demonyong diwata, at ang Panginoon ay higit na isang diwata sa mga diwata. Matapos ang napakaraming oras na lumipas, kitang-kita na ang tubig ng buhay sa Panginoon ay nagbago din. Kung ikukumpara noong kinuha niya noong taong iyon, puro berde ang kulay at may hint ng purple. Malinaw, ginawa ng Panginoon ang kayamanan na ito na umunlad sa isang mas mataas na antas, at dapat itong maging malaking pakinabang pagkatapos kunin ito. Gusto talaga ito ng Rat King. Pero, muling binaygo niyang ang Haring Daga. Wait, bastard. Paalalahanan mo akong bigyan ka ng tatlong patak sa isang taon. Tumawa at napag-alitan si Yang Yiyo nang makita niya ang namumungay na mga mata ng Rat King. Salamat, guro, tuwang-tuwa ang Haring Daga. Sapat na ang pangako ng master, at binigyan niya siya ng tatlong patak sa isang pagkakataon. Hindi pa banggitin ang tatlong patak, naramdaman niya na kung bibigyan siya ng isang patak ngayon, maaari rin siyang tumuntong sa larangan ng kaliwanagan. Sayang naman at nakuha ng tatlong matandang leon ng libre. Ang tatlong matandang leon. Nakinig sa mga salita ni Yang Yiyo, at sa pagkagambala ng Haring Daga, alam nila na walang dahilan si Yang Yiyo para lason sila. Talagang may malaking sigla sa tatlong patak ng tubig, at hindi sila malinlang nito. Sa pagharap sa lakas ni Yang Yiyo, hindi nila maisip na lumaban mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Dahil iyon ang kaso, lunukan lamang ito sa isang lagok. Sa sumunod na sandali, kinuha ng tatlong leon ang tatlong patak ng banal na tubig sa harap nila. Oo, sa bibig ni Yang Yiyo, ito ay holy water. Ungol. Nang ang tatlong leon ay kumuha ng tatlong patak ng tubig ng buhay, sila ay agad na umungal at naging kanilang orihinal na katawan, at ang dagandong ay puno ng sakit. Gayunpaman, naramdaman nila ang mga benepisyo ng tubig ng buhay pagkatapos itong inumin, at nagsimulang bumuti ang kanilang dugo. Bilang isang demonyo, sinong demonyo ang ayaw na bumalik ang kanyang dugo sa kanyang mga ninuno at mag-evolve? Sa tuwing magsasanay ka para lumakas, babalik ang iyong dugo sa iyong mga ninuno. Kung mas bumabalik ang iyong dugo sa iyong mga ninuno at nagbabago, mas malapit ka sa iyong mga ninuno. Gayunpaman, ang pinakamalakas na grupo ng demonyo ay palaging ang iyong mga ninuno. Sa kabila ng sakit, tuwang-tuwa sila sa kanilang mga puso. Mula sa malayo, ang tatlong leon ay puno ng dugo, at ang enerhiya ng demonyo ay sumabog. Ang apoy sa kanilang katawan ay nagliliyab, ngunit sila ay lalong namumula. Makalipas ang kalahating oras, ang ilaw sa tatlong leon ay nawala, at ang kanilang talento sa apoy ay naging ganap na pula ng dugo. Boom boom boom. Sa sandaling ito, ang tatlong leon ay sunod-sunod na umungal. Ang lakas ng demonyo ay tumaas muli, at ang presyon ay napakalaki. Tumawa si Yang Yiyo. Gaya ng kanyang inaasahan, ang tatlong matandang leon ay pumasok at umabot sa ikalimang antas ng kaliwanagan. May dalawang dahilan talaga sa pagbibigay sa tatlong leon ng tubig ng buhay. Una, natural na hindi siya naniniwalang susuko talaga sila. Kahit na ibigay nila ang marka ng kaluluwa ng demonyo, hindi sila pagtitiwalaan ni Yang, kaya kailangan ang tubig ng buhay.
Sa pamamagitan lamang ng kontrol ng tubig ng buhay ay nakakaramdam siya ng kagaanan. Pangalawa, pagkatapos niyang pagsamahin ang 10 kapangyarihan ng langit at lupa noong araw na iyon, ang Chen Kun Pot ay sumailalim din sa pagbabago. Walang malaking pagbabago, ngunit ang kulay ng tubig ng buhay ay may pahiwatig ng lila. Alam niyang umunlad muli ang tubig ng buhay. Kaya't kailangan niyang subukan ang epekto, at ang 3 ulo na matandang leon ay nagkataong ang pinakaangkop. Tulad ng inaasahan, ang kasalukuyang tubig ng buhay ay mas malakas para sa ebolusyon ng linya ng dugo ng demonyo. Hindi lamang nito na ibalik ang mga pinsala ng 3 ulo na matandang leon, ngunit pinahintulutan din nito ang kanilang linya ng dugo na umunlad, na lumampas mula sa tuktok ng ika-4 na antas ng kaliwanagan hanggang sa ika-5 antas ng kaliwanagan. Sa kanyang pangunawa, ang induction ng tubig ng buhay at ang 3 ulo na leon ay naging mas malapit, at ang kontrol ay mas malakas. Sa kontrol ng tubig ng buhay, hindi niya papayagan ang marka ng kaluluwa ng demonyo. Ang marka ng demonyong kaluluwa ay tila hawak ang kaluluwa ng angkan ng demonyo sa kamay nito, ngunit ito ay bakas lamang ng marka kung tutuusin. May mga lihim na pamamaraan ang ilang mga mahuhusay na angkan ng demonyo, ngunit pagkatapos ng kanilang paglilinang ay malakas, maaari nilang putulin ang kontrol ng marka ng kaluluwa ng demonyo. Naniniwala pa rin si Yang sa kontrol ng tubig ng buhay, sa pag-aakalang hindi siya nito binaygo. Maging ang ibon na may halong buhok at ang matandang puno ng willow ay halos hindi makatakas sa impluwensya ng tubig ng buhay. Hindi banggitin ang 3 matandang leon. Pagbati, Master, salamat sa iyong magandang kapalaran. Sa hinaharap, lalaban kami para sa iyo at mamatay para sa iyo. Sabay-sabay na sabi ng 3 matandang leon. Naiintindihan na nila ngayon na ito talaga ang banal na tubig, sila nga. Nasa sabik na hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Ang kanilang bloodline ay bumalik sa kanilang mga ninuno at bumuti ng isang antas. Ang kanilang paglilinang ay nakalusot na rin hanggang sa ika-5 antas ng kaliwanagan. Masarap ang pakiramdam na ito. Siyempre, bilang isang dakilang demonyo ng kaliwanagan, nararamdaman din nila ang mahiwagang banal na tubig na ito, na isinama din sa kanilang mga katawan at kaluluwa ng demonyo, at may malinaw at malakas na induction kay Yang Yianji. At ang induction na ito ay isang induction na hindi maaaring labanan. Alam ng 3 leon na ang kanilang buhay at kamatayan ay ganap na nasa kamay ni Yang Yiu. Gayunpaman, ang pagbabalik ng kanilang bloodline at ang pambihirang tagumpay ng kanilang paglilinang ay ginawa nilang baliwalain ang puntong ito. Gayunpaman, ito ay isang tapos na deal at walang punto sa pag-aalaga tungkol dito. Ang sarap sumunod sa isang master na kayang ibalik ang kanilang bloodline sa kanilang ancestral bloodline. Bumangon ka, mula ngayon, kayong 3 magkakapatid ay tatawaging guard lion ng ating Yunmen. Well, bibigyan kita ng mga pangalan, Golden Lion King Exilao Da, Exilao Exilao San, makabuluhan ba ito? Tiningnan niyang ang 3 matandang leon na nagbagong anyo ng tao. Maliban sa pulang buhok, mukhang mas bata sila pagkatapos ng ebolusyon at naging nasa katanghaliang gulang. Nagmukha silang walang kamatayang bersyon ni Exizon sa pelikula at drama sa telebisyon, na nasiyahan sa ilang masamang panlasa. Salamat sa pangalan, Master. Sabay-sabay na nagpasalamat ang 3 leon, pakiramdam na maganda ang titulo at pangalang ibinigay ng amo. Golden Lion King, mas malakas ang tunog nito kaysa sa Flame Lion, mas nangingibabaw, at mas angkop para sa kanila. Mula ngayon, sila na ang magiging Golden Lion King clan. Ang itim na uling at loach sa di-kalayuan ay narinig ng Panginoon na nagbigay ng pangalan sa 3 leon, at sila ay nainggit. Pakinggan ang kanilang mga pangalan, Exilao Da, Exilao at Exilao San, paano naman tayo? Ang isa ay itim na uling, at ang isa ay loach. Malaki ang sama ng loob ni Black Charcoal at Loach kay Yang, pero inisip na lang nila ito sa kanilang mga puso at hindi naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Sa puntong ito, ang kapangyarihan sa ilalim ng trono ng Lion King, ang higanti sa silangan ng Alien Realm, ay ganap na nawasak ni Yang. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang susunod na target sa hilaga ng Alien Realm, na hindi teritoryo ng Pangolin Clan, ngunit ang teritoryo ng Purple Gold Armor Emperor. Siyempre, noong unang dumating si Yang sa Alien Realm, pinasuko niya ang isang iligal na anak ng Purple Gold Armor Emperor at nangakong gagawin ang bloodline ng batang iyon na Purple Gold Bloodline, o mas mataas pa. Nang umalis siya sa taong iyon, hiniling niya sa kanya na pumunta sa Purple Gold Clan para magtanong tungkol sa balita. Bagamat wala pang balitang natanggap sa ngayon, hindi pa handang maghintay si Yang Yian. Ngayong may lakas na siya, personal siyang pupunta. Dodembong at kukunin niya ang lahat ng Tanggu Great Monster sa ilalim ng upuan ng mga higanti sa Alien Realm. Ang paglalakbay na ito sa hilaga ay para hanapin din ang natitirang malalaking halimaw at Plunder Masters. Si Yang ay hindi nang ahas na gawin iyon noon dahil wala siyang lakas, ngunit ngayon ay nangangahas na siyang maglakad ng patagilid sa Alien Realm. Hindi siya handang maghintay at magkusa sa pag-atake. Ang pagsupil sa Tanggu Great Monsters isa-isa ang kanyang layunin, dahil gusto niyang maghanda para sa pagharap sa 3 pangunahing puwersa ng Chanzen sa Immortal Realm, Xiaoyao Palace, at Meteorite Palace sa hinaharap. Ang mga puwersa ng sangkatauhan na ito ay walang anumang napaliwanagan ng mga master sa ibabaw, ngunit sino ang nakakaalam?
Lalo na ang tatlong dakilang puwersa ng Chanzan, na nang ibabaw sa daigdig ng engkanto sa loob ng hindi mabilang na taon. Umalis man ang kanilang Chanzan, paanong wala silang pundasyon? Hindi naniniwala si Yang Yiyo kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay. Siya ay nakipag-away na sa mga pamilyang ito at hindi na sila malulutas. Kung hindi niya papatayin ang mga ito, siya ay hindi mapalagay at si Yunmen ay hindi magiging mapayapa. Kaya gustong hanapin niyang ang malalaking halimaw sa dayuhang mundo. Dumating siya sa ibang bansa para hanapin ang mga matandang kaibigan. Ngayong may kapangyarihan na siya, babaliktarin niya muli ang dayuhang mundo. Anyway, teritoryo ito ng mga halimaw, at wala siyang pakialam kung magulo man ito o hindi. Sumunod, binigay ni Yang Yiyo ang 3 leon, hindi, dapat ang 3 kapatid ng pamilya Exi, kunin ang treasure house ng pamilya mo, at pupunta tayo sa Hilaga. Napakaraming problema ang pinagdaanan niyang at natural na hindi nakalimutang maghanap ng mga likas na materyales at kayamanan. Sa katunayan, ang lumang pugad ng Eagle King ay nalinis niya, at hindi mabilang na mga pakinabang ang nagawa. Natural, hindi niya ito makakalimutan sa teritoryo ng Lion King. Ang Yunmen ay itinatag kamakailan, at nangangailangan ito ng mga likas na materyales at kayamanan upang suportahan ang paglilinang ng mga alagad nito. Pagkaraan ng isang araw, iniabot ng 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Exi ang mga kayamanan ng pugad ng hari ng Lion na may masakit na puso. Ngumiti si Yang at ikanaway ang kanyang kamay, pumunta tayo sa Northern Expedition. Siyempre, may sinabi siya kay Zihuang bago umalis, at walang nakakaalam sa sinabi niya. Pagkatapos, umalis si Yang, gumamit si Zihuang ng dugong bakal na paraan upang isama ang mga halimaw sa lahat ng laki sa teritoryo ng Lion King, at pagkatapos ay dinala ang mga halimaw sa Feying Mountain. Inalis lamang niyang ang malalaking halimaw sa antas ng kaliwanagan. Nakita niyang hindi naalis ang mga halimaw na iyon. Napakalaki ng mga grupo ng halimaw na iyon. Halatang tinulungan niyang si Zihuang. Dahil alam niyang may mga ambisyon si Zihuang, ayos lang, ang alien world ay naiwan sa iyo upang ihagis, anyway, hindi ako interesado, gusto ko lang ang mga malalaking halimaw na iyon. Tungkol naman sa 5 higanti ng alien world, kung babalik sila sa hinaharap, ikaw Zihuang ang sisisi sa paggawa ng gulo sa alien world, at wala itong kinalaman sa akin, Yang. Siyempre, slim ang possibility na bumalik. Pagkaraan ng 10 araw, pinangunahan ni Yang ang isang grupo ng malalaking halimaw sa Hilaga, ang teritoryo ng Purple Gold Armor Emperor. Hindi tulad ng ibang mga lugar, ang teritoryo ng Purple Gold Armor Emperor ay mayroon lamang ang Pangolin clan, at walang dayuhang angkan. Sa 5 higanti sa dayuhang mundo, bali-balita na ang Purple Gold Armor Emperor ang pinakamalakas. Siyempre, ito ay nasa ibabaw. Ayon sa 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Exi, ang tunay na makapangyarihang higanti ay ang White Shark Whale Emperor sa Southern Swamp, na isang misteryosong malakas na tao. Ito man ay bukas o lihim, ang dalawang ito ay ang pagkakaroon ng emperador, at sila ay malinaw na hindi dapat maliitin. Ngunit ngayong napunta na silang lahat sa daan patungo sa langit, hindi na sila masyadong nag-aalala. Sa kabilang banda, kung malakas ang pinuno, natural na hindi masama ang mga halimaw na tinatanggap niya. Kaya't pagkarating ni Yang Yiyo sa teritoryo ng Purple Gold Armor Emperor, nanatili siyang mapagbantay at hiniling sa Loach na huminto at maghintay ng balita. Ang naghihintay ay syempre ang Pangolin si Chuan Shanxiao, ang illegitimate na anak ng Purple Gold Armor Emperor at ang ika-9 na anak. Kabanata 2422, ang nagpakilalang Panginoon ng Kaguluhan. Chuan Shanxiao ang ibinigay niyang pangalan kay Hao Dudo. Ito ang pinakakaraniwang pangalan sa lahat ng mga demonyo at mga alagang hayop. Ang ika-9 na prinsipe Chuan Shanxiao ay muntik nang mapatay si Hao Dudo. Ayon kay Yang, hindi mahalaga kung siya ay anak sa labas ng Purple Gold Armor Emperor o hindi, dapat siyang mamatay. Ngunit hindi niya ito pinatay. Dahil lang sa isang salita filial piety. Tama, pinangalanan niya si Chuan Shanxiao sa kadahilanang ito. Ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Yang si Chuan Shanxiao ay dahil nakinig siya sa kwento ni Chuan Shanxiao tungkol sa pagliligtas sa kanyang ina, kaya iniligtas niya ang kanyang buhay. Kung hindi, ayon sa karakter ni Yang, tiyak na papatayin ni Chuan Shanxiao si Hao Dudo kapag hinabol niya ito. Para lang iligtas ni Chuan Shanxiao ang kanyang ina. Si Chuan Shanxiao ay talagang hindi lehitimong anak ng Purple Gold Armor Emperor, ngunit ang kanyang dugo ay hindi dalisay. Sa mga Pangolin clan, ang marangal na purple na ginto ay iginagalang, at isa rin itong maharlikang pamilya, ngunit si Chuan Shanxiao ay ipinanganak sa isang katulong pagkatapos uminom ng Purple Gold Armor Emperor, iyon ay, ang ina ni Chuan Shanxiao. Ang kanyang ina ay mula sa Grey Armor clan, na siyang pinakamababang bloodline ng Pangolin clan. Bilang resulta, si Chuan Shanxiao ay isinilang na may maruming bloodline, at ang kanyang kaliskis ay pula, hindi purple gold bloodline. Sa makatuwid, ang ina ni Chuan Shanxiao ay nakulong sa ipinagbabawal na lugar ng Purple Gold Clan, at ang krimen ay ang pagdungis niya sa royal bloodline. Si Chuan Shanxiao ay hindi tinanggap ng Purple Gold Clan at umalis sa Purple Gold Clan. Sa kabutihang palad, ayon kay Chuan Shanxiao, inalagaan pa rin siya ng Purple Gold Armor Emperor, ngunit ang mga matatanda ay hindi gumawa ng anumang tunay na kabayaran.
Makikita na ang mga patakaran ng Purple Gold Clan ay mahigpit, at maging ang Purple Gold Armor Emperor ay walang magawa. Ngunit sa opinyon ni Yang Yian, ang Purple Gold Armor Emperor ay may hindi maiiwasang responsibilidad, at marahil ito ay sinadya. Anyway, ang layunin ni Chuan Shanshao ay iligtas ang kanyang ina mula sa ipinagbabawal na lugar, ngunit ang mga patakarang itinakda ng mga angkan na iyon ay ang alinman sa Chuan Shanshao ay magiging isang Purple Gold na bloodline, o magtanim sa level ng isang demonyong Panginoon. Ang una sa dalawang kondisyong ito ay imposibleng makumplito ni Chuan Shanshao. Ang lilang gintong bloodline ay likas, at wala siyang pagpipilian kundi ang pangalawang kondisyon, na maging isang Panginoon sa paglilinang. Si Chuan Shanshao ay talagang napakasipag. Nang makilala siya ni Yang Yian, nasa level na siya ng Great Demon Emperor. Pagkatapos, pinasuko ni Yang Yian si Chuan Shanshao, binigyan niya ito ng isang patak ng tubig ng buhay bago umalis. Mula noon ay naroon na ito. Pero hindi ko alam kung kamusta na siya ngayon. Nag-evolve ba ang kanyang dugo pabalik sa kanyang mga ninuno? Nakarating na ba siya sa antas ng kagalang-galang? Ayon sa kanyang hula, ang antas ng kagalang-galang na antas ay dapat na nakalusot. Pagkatapos ng lahat, napakaraming taon na ang lumipas, kahit na wala ang kanyang tulong, matagumpay na nakapasok si Chuan Shanshao sa antas ng kagalang-galang. Ngunit ito ay hindi tiyak kung ang kanyang dugo ay pumutok. Kung tutuusin, ang epekto ng isang patak ng tubig ng buhay ay malayo pa rin sa sapat upang ang dugo ni Chuan Shanshao ay mag-evolve sa dugong purple gold. Noong panahong iyon, ang tubig ng buhay ay hindi pa naisulong. Si Chuan Shanshao ay isang pako na ibinaon niya sa Purple Gold family batay sa kanyang intuition. Ito ay para kung haharapin niya ang Purple Gold family balang araw, magiging handa siya. Ngayon ang kuko na ito ay maaaring i-activate. Sa katunayan, bahagi ng kanyang pagbisita sa pagkakataong ito ay upang tuparin ang kanyang pangako kay Chuan Shanshao. Ngayon, ang isang patak ng tubig ng buhay ay sapat na para maging Purple Gold ang dugo ni Chuan Shanshao. Bukod dito, tutulungan niya si Chuan Shanshao na iligtas ang kanyang ina. Kung kinakailangan, gagawin niya si Chuan Shanshao na bagong Purple Gold Emperor ng Purple Gold Clan, para makasagot siya sa Purple Emperor. Ginawa niya ito para sa kanyang sariling kapakinabangan, nakatumbas ng pag-aayos ng mga kaalyado para sa Yunmen sa paligid upang harapin ang mga kahirapan sa hinaharap. Walang makapaghuhula kung paano magbabago ang mga bagay sa mundo. Kaya walang mali sa layout niyang sa dayuhang mundo. Paghandaan natin. Para sa tag-ulan. Anyway. Muli niyang babaliktarin ang dayuhang mundo sa pagkakataong ito, naghahanap ng mga taong mahuhuli ng mga halimaw. Hindi niya intensyon na bitawan ang Purple Gold Pangolin. Ang pangunawa sa tubig ng buhay ay naging mas malakas, at naramdaman niyang si Chuan Shanshao at naglabas ng mensahe sa kanya upang makita siya. Hayaang lumipad pababa ang loach at manatili sa isang lambak na may malaking halimaw. Naka-cross-legged siyang sa pagmumuni-muni, nagsasanay anumang oras at saan man, at sinisiyasat ang mga lihim ng 10 katangian ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Binabantayan siya ni Daor, Xiao Fengwang at iba pa, hindi hinahayaan ang sinuman na makagambala sa kanya, naghihintay sa pagdating ng Pangolin. Ang induction ay napakalayo, kahit libu-libong milya ang layo, ngunit naramdaman niyang iyo si Chuan Shanshao. Ang gayong malakas na induction ay hindi pa nagagawa. Iniugnay niyang iyo ang pagbabagong ito sa malalaking pagbabago pagkatapos na pumasok sa kanyang katawan ang 10 kapangyarihan ng katangian. Lumilipad ang oras kapag nagsasanay, at ang taong kasangkot ay walang pakiramdam. Lumipas ang kalahating buwan sa isang iglap. Ngunit hindi pa rin dumating si Chuan Shanshao. Sa araw na ito, biglang binuksan niyang ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili, may problema ba? Kuya, pupunta ka ba? Natagpuan ni Little Phoenix si Yang Yiyo na nagising at nagtanong. Bueno, dumiretso sa Zhejian clan, si Chuan Shanshao ay maaaring may mali, sabi ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay diretsyong umalis ang grupo. Dati, naramdaman niya ang tubig ng buhay sa katawan ni Chuan Shanshao at inilabas ang impormasyon ng pagdating upang makipagkita. Siyempre, ito ay isang uri lamang ng induction, hindi masyadong misteryoso, ngunit siya ang master at si Chuan Shanshao ang tagapaglingkod. Inilabas ko ang hininga ng tubig ng buhay, at si Chuan Shanshao ay natural na pupunta upang makita siya. Pero kalahating buwan na ang lumipas, hindi pa rin siya dumadating. Sa kanyang pangunawa, nararamdaman niya na hamina ang hininga ni Chuan Shanshao. Ito ay nangangahulugan lamang na hindi si Chuan Shanshao ay ayaw siyang makita, ngunit may nangyari at hindi siya makakapunta. Sa kasong ito, natural na pupunta si Yang Yiyo sa gate ng bundok ng personal. Gaano man kalakas ang Purple Gold Pangolin clan mo, ako, Yang Yiyo, ay nangangahas na tumapak sa threshold ng Purple Gold clan mo. Sa kanya si Chuan Shanshao, kay Yang Yiyo, at walang sinuman maliban sa kanya ang may kapangyarihang harapin si Chuan Shanshao. Hindi rin ito magagawa ng Purple Gold clan. Si Yang ay may magandang impresyon kay Chuan Shanshao dahil lang sa siya ay napakaanak. Lahat ng ginagawa niya ay para iligtas ang kanyang ina, iligtas ang kanyang ina mula sa ipinagbabawal na lugar ng Purple Gold Clan, at kung maaari, baguhin ang status niya at ng kanyang ina sa Purple Gold Clan. Noong una siyang dumating sa dayuhang mundo, hindi siya nang ahas na isipin ang problemang ito, ngunit ngayon. Fair na.
Nanguna sa isang grupo ng malalaking halimaw, dumiretso siya sa Purple Gold Pangolin Clan. Hindi pa siya nakakapunta roon at hindi alam ang lugar, ngunit alam ito ng malalaking halimaw sa paligid niya, ang tatlong kapatid ng pamilya Exi at ang dugong agila. Ang pugad ng Purple Gold Pangolin Clan ay matatagpuan sa isang malaking canyon sa Purple Gold Mountain sa Hilaga. Ayon kay Boss Exi, ang mga bundok sa magkabilang gilid ng malaking canyon ay na-hollow out para itayo ang Purple Gold Palace, na napakaganda. Pero napakahigpit din ito. Sinasabi rin na sa 5 higanti sa dayuhang mundo, ang Purple Gold Clan lamang ang pinakamakapangyarihan, at ang White Shark Whale Clan ang pinakamisteryoso. Anyway, hindi ito madaling harapin. Ikaw, maaaring makatagpo ng mataas na antas na Tungo Great Demon sa Purple Gold Clan. Si Yang Yiyo ay handa rin sa pag-iisip para dito. Malalaman mo kapag pumunta ka doon. Nagtipon siya ng mga high-level monster sa ilalim ng upuan ng 2 higanti sa dayuhang mundo. Hindi ba nila kayang talunin ng pamilya Zijin munang magkasama? Makalipas ang isang araw, lumitaw sila sa labas ng Purple Gold Grand Canyon. Sa pagtingin sa Purple Gold Grand Canyon na binanggit ni Boss Exi, talagang napabuntong hininga si Yang Yiyo. Noong una ay naisip niya na ang Yunmen, isang feng shui treasure land, ay napakahusay na. Ngunit matapos makita ang Purple Gold Grand Canyon, naramdaman niyang hindi ito masama dito. Siyempre, maganda ang tanawin. Kung ito ay isang fairy mansion, depende ito sa loob. Ngunit mula sa labas, ito ay talagang isang magandang tanawin, at alam din natin na ang salitang, Purple Gold, ay nagmula sa Harmony. Hindi tulad ng ibang mga bundok, ang kabundukan ng Grand Canyon na ito ay kulay ube na ginto, napakasilaw, at ito ay natural na nabuo, at hindi pa nababago ng mahika. Ngunit, ito ay tinatawag na Grand Canyon, ngunit makikita mo ang ibaba sa isang sulyap. Ang buong canyon ay 100 metro lamang ang lalim sa paningin, at wala. Sa isang iglap, naunawaan ni Yang Yiyan na ito ay isang paraan ng pagtatago ng pormasayon, na napakatalino. Wala talaga siyang nakitang bakas ng pormasayon. Sa oras na ito, sinabi ni Boss Exi, Guru, ang tunay na Purple Gold Grand Canyon ay nababalot ng pormasayon, at hindi mo ito makikita. Maraming taon na ang nakalilipas, minsan akong pumunta rito kasama ang Lion King, at sa oras na iyon, ang Purple Gold Clan ay lumabas upang batiin kami. Ang implikasyon ay kung hindi nila bubuksan ang pinto, hindi tayo makapasok, at hindi natin mahahanap ang lugar. Sinabi ni Yang Yiyo, pumunta ka at sumigaw, at sabihing bumibisita si Yang Yiyo mula sa Chaos Immortal Realm Yunmen. O hindi, sabihin mo lang. Bumibisita ang Lord of Chaos. Casual na binigyan niyang ng titulo ang kanyang sarili dahil naramdaman niyang medyo hindi uso ang titulo ng Master, at ang Zijin Clan ay kilala bilang Royal Family, at hindi sila maaaring maging mahina sa titulo. Hindi ba ikaw ang Zijin Clan na kilala bilang Royal Family? Kung gayon, ako, si Yang, ang Chaos Immortal Lord, at bibigyan ko ang aking sarili ng titulong Chaos Lord para sugpuin ka. Si Boss Exi ay nakinig sa walang kahihiyang nagpakilalang titulo ni Yang, at saglit na natigilan, bumubulong sa kanyang puso, naglakas loob ka talagang bigyan ng iyong sarili ng titulo, Panginoon. Ang pamagat na ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng lahat. Ang 3 higanteng puwersa sa daigdig ng engkanto ang kilala bilang dominanteng puwersa sa daigdig ng engkanto. Noong ang mga pinuno ng 3 pamilya ay nasa tuktok ng mundo ng mga diwata, hindi nila tinawag ang kanilang sarili na Panginoon. Sa karamihan, sila ay tinawag na Heavenly Venerable, na mataas at makapangyarihan na. Siyang naman ay binigyan agad ng titulong Lord ang sarili. Sa kabutihang palad, ito ay ang Panginoon ng Chaos, at hindi ang Panginoon ng Immortal Realm. Kung hindi, hindi siya aatakihin ng buong Immortal Realm, o malulunod siya ng laway. Bakit? Hindi mo ba, Yang Yiyan, lumalaban sa langit? Ano ka ba natulala? Go! Nakita niyang na hindi gumagalaw si Boss Exi, at umungal habang nakadilat ang mga mata. Alis ka na agad. Lumiit ang leeg ni Boss Exi at mabilis itong umiwas. Ginulo. Siyempre, sa sandaling ito, sinigaw niyang ang slogan ng Panginoon, ngunit napahiya siya sa kanyang puso, ang Panginoon ng Chaos. Naunawaan niya ang lamig ng 4 na salitang ito. Kapag ito ay kumalat sa hinaharap, maaari niyang isipin na ang mga nakatagong malakas na tao sa Chaos Immortal Realm ay tiyak na lalabas. Wala ni isa sa aming malalaking tao ang tumawag sa aming sarili na Panginoon, at ikaw, Yang Yiyan, talagang naglakas loob na isipin ito. Halos maisip niya na ang mga kaguluhan ay sunod-sunod na darating. Ngunit, hindi niya ito pinagsisihan, at sa katunayan, sinasadya niya iyon. Bakit? Dahil maaari lamang magkaroon ng isang puwersa sa Chaos Immortal Realm, at iyon ay ang kanyang Yunmen. Gusto niyang dominahin ang Chaos Immortal Realm, kasama ang mga nakatagong strongmen na iyon. Halimbawa, ang Heavenly Palace sa Xiaohonghuang. Nabigo akong pumunta doon noong nakaraan, at mahirap pang ang pumunta doon. Well, hindi ako pupunta doon. Hihintayin kitang magdulot ng gulo, palasyo ng langit. Tapos baka magpakita si Black Lotus. Pagkatapos ay tatanggalin niya ang kapangyarihan ng langit, ganap na aalisin ang nakatagong kapangyarihan sa Chaos Fairyland,
hahayaan ang Yunmen na mangibabaw, at siyang ang magdodomina sa Chaos Fairyland, na magiging master ng unang Fairyland sa buong Fairyland. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, ito ay medyo mabuti. Ang langit at ang dayuhang mundo ay parehong teritoryo ng lahi ng demonyo, kaya magsisimula siyang sumikat sa dayuhang mundo, walang masama doon. Kabanata 2423 Hindi makaupo. Naglakad si Boss Xe patungo sa lambak at sumigaw, narito si Chaos Immortal Domain Overlord Yang Yiu upang bisitahin ang Purple Gold Clan. Umalangaw-ngaw ang boses sa kalangitan at kumalat din sa lambak. Pinanood ni Yang Yiu at naramdaman ito. Ang kanyang Eye of Heaven and Earth ay hindi man lang nakita ang pagkakaroon ng formation. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata at ilabas ang 10 katangian ng langit at lupa, sa wakas ay naramdaman niya ang pagkakaiba. Anong uri ng pagkakaiba? Naturally, ito ay ang pagkakaiba sa enerhiya. Ang anumang porma sayon ay nangangailangan ng enerhiya upang mapanatili. At ang 10 enerhiya sa katawan niyang ay halos ginagarantiyahan ang lahat ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Walang energy fluctuation na hindi niya maramdaman. Ang iyong porma sayon ay kat-anji tangi at kahanga-hanga, maaari ba itong mas mahusay kaysa sa akin? Isang porma sayon na hindi nakikita ng mata ng langit at lupa ang hubad na ipinakita sa kanyang isipan. Siyempre, to put it bluntly, portal lang yun. Nahanap niya ito, ngunit hindi siya nagmamadaling piliting pumasok. Una courtesy at pagkatapos ay puwersa. Kung iimbitahan siya ng Pangolin Clan, ayos lang kung pagkatapos ay lumaban sa. Anyway, wala siyang pakialam. Ikaw, ang Purple Gold Clan, ay kahanga-hanga, ngunit maaari ka bang maging mas kahanga-hanga kaysa sa maraming malalaking demonyo na nakakuha ng kaliwanagan sa likod ko, Yang? Sa katunayan, mayroon na ngayong 4 na nangungunang kapangyarihan siyang sa paligid niya, kung saan ang Little Phoenix ang una. Matapos kunin ang kanyang tubig ng buhay, ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilyang Xe ay umabot sa ika-5 antas ng kaliwanagan, karaniwang kapantay ng Little Phoenix. Susunod ay ang Blood Eagle, na nasa tuktok ng ika-3 antas ng kaliwanagan, ang Black Charcoal at Cat Owl ng ika-3 antas, ang Parrot ng ika-2 antas ng paliwanag, at ang 8 Flying Eagle na bantay. Pagkatapos nito, nandyan si Dower, Loach, Rat King, at ang kanyang sarili. Sa mga dakilang demonyong ito, ang Haring Daga ay bahagyang mahina, ngunit ang iba ay pawang mga dakilang demonyo na nakamit ang kaliwanagan. Upang maging tapat, ang puwersang ito ay tiyak na magdudulot ng malaking sensasyon kung ito ay lalabas sa Immortal Realm. Naniniwala si Yang Yian na kahit ang 3 dakilang kapangyarihan ng Heavenly Venerable ay mag-aalala kung alam nila ang tungkol dito. Purple Gold Clan, mas mabuting huwag ka nang magpalabas. Huwag mo nang gawin ang anumang bagay kay Chuan Shanxiao, kung hindi, ako, Yang, ay magiging bastos sa iyo. Ang paghihintay ay palaging ang pinaka-nakakainis na bagay, at ito rin ang bagay na higit na nakakaapekto sa emosyon. Ang sigaw ni Boss Xe ay nabingi, at walang natanggap na tugon. Kinaikit niyang ang kanyang mga mata. Well, you Zijian clan really don't take me, Yang, so you can blame me for being ruthless. Swoosh! Sumimangot si Yang Yiu at nagpakita sa tabi ni Boss Xe. Hindi tumugon ang master, awkward na sabi ni Boss Xe. Totoong napakalaki ng tinawag niyang pangalan, ang Panginoon ng magulong Fairyland. Pero, wala akong pakialam. Umalis, buksan mo ako at sirain sila sa pinto. Gagamitin sana niyang ang karahasan. Gayunpaman, sa oras na ito, isang boses ang tumunog mula sa manipis na hangin. Nakakainis na magulong Fairyland, at Master, bakit hindi ka pumunta sa langit? Isang pangungusap na puno ng paghamak ang umalangaw sa paligid. Hindi ito nagbibigay ng anumang mukha, at hayagang sinasampal sa mukha si Yang. Sa katunayan, hindi alam ng mga tao, lalo pat alam. Galit na galit si Yang sa puso niya. Damn it, daan-daang taon ko nang ginugulo ang sitwasyon sa alien world, at kayong angka ng Pangolin ay walang natanggap na balita. Hindi ako maniniwala kahit mamatay ako. Kaya biglang bumangon ang galit ni Yang, sadyang sinampal ako sa mukha. Okay, hahayaan kitang magpanggap na nalilito. Sa totoo lang, hindi talaga alam ng Pangolin Clan na nanggugulo si Yang sa alien world. Halos lahat sila ay nanatili sa kuweba at hindi lumabas. Super homebodies sila. Normal para sa kanila na hindi malaman kung ano ang nangyari sa alien world sa nakalipas na ilang daang taon. Boom! Sinuntok ni Yang ng isang makulay na kamao, at ang 10 puwersa ng langit at lupa ay sumabog. Hindi nagtagal, sa mga mata ng malalaking halimaw tulad ni Boss Xe, isang kumikislap na transparent na outline ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa bakanan ng lambak. O mas angkop na sabihin na ito ay isang portal. Gotcha! Sa isang malutong na tunog, sa susunod na sandali ay marahas na sinira ni Yang ang portal ng angkan ng Pangolin. Pagkatapos ay umikot ang paligid. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang lilang-liwanag, at isang malaking lilang gintong kanyan ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang mga lilang gintong bundok sa magkabilang panig na umabot sa langit ay 90 degrees patayo, tulad ng isang salamin, at ang mga kuweba ng lahat ng laki ay nakakalat sa mga lilang gintong bundok sa magkabilang panig ng kanyan.
Ang bakana ng lambak ay humigit kumulang 3,000 metro ang lapad, ngunit hindi naman talaga ito napakalawak dahil ang mga bundok sa magkabilang panig ay masyadong mataas, napakataas na nakaharang sa liwanag mula sa kalangitan. Gayunpaman, ang lambak ay hindi madilim dahil ang mga lilang gintong bundok sa magkabilang panig ay nagniningning, na nagbibigay ng sapat na liwanag para sa lambak. Ang lalim ng kanyan ay hindi rin nakikita ng mata, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito kalalim. Ito ang tunay na Purple Gold Grand Canyon, ang tahanan ng angkan ng Pangalan. Siyempre, ang Purple Gold Pangalan Clan ay tiyak na nasa kapangyarihan. Isa itong malaking kanyan na parang kaharian. How dare you? Dalawang demonyong emperador ang lumabas, nakasuot ng balat na baluti, at nakatayo sa bundok. Ang kanilang itim na kaliskis ay parang natural na baluti. Sila ay hugis ng tao, ngunit pinanatili nila ang mga kaliskis. Sila ay halatang mga sundalong nagbabantay sa gate. Tumingin si Yang Yian at naisip niya, mas malakas talaga ang angkan ng Pangalan na ito. Ginagamit sila ng mga demonyong emperador para bantayan ang tarangkahan. Sa kabaligtaran, ang ilang maliliit na immortal na bundok sa mundo ng mga engkanto ay tiyak na mga panginoon ng isang sekta. No wonder Cheng Huang. Ang dalawang demonyong emperador ay may hawak na mga sibat at walang kamatayang sandata. Ito ay napakabihirang sa angkan ng demonyo. Maraming mga angkan ng demonyo ang walang mga sandatang mahika dahil ang angkan ng mga demonyo ay hindi magaling sa pagpino ng mga armas, ngunit may mga mangangalakal ng tao sa dayuhang mundo. Malinaw, ang kanilang walang kamatayang mga sandata ay nagmula sa mga kamay ng sangkatauhan. Saway ng isa sa kanila, pero natigilan siya bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Nakita niya ang isang malaking grupo ng malalaking demonyo sa likod ng taong ito, bawat isa ay may malakas at pambihirang aura, at hindi niya ito makita. Noong nakabantay ako kanina, nakatulog ako at narinig kong may nagsabi na dadalaw daw ang Lord of Chaos Fairyland, pero wala akong pakialam. Ang kanilang Pangalan Clan ay iba sa ibang mga demonyong clan sa Alien World. Mayayabang sila at hindi nakikitungo sa mga ordinaryong demonyong katulad mo, kaya hindi man lang sila tumitingin kung anong klaseng demonyo ang darating. Walang iniisip, tumugon sila sa labas ng isang pangungusap, bakit hindi ka pumunta sa langit? Sa hindi inaasahan. Sa susunod na sandali ay nagkaroon ng putok, at ang kanilang pagbuo ng gate ng bundok ay direktang nawala. Isang tao ang lumitaw sa paningin, at siya ay galit na galit at isinumpa, ngunit hindi na niya nagawang magmura at natigilan. Gayunpaman, ang isa pang Pangalan Demon Emperor ay matalino. Lumipad siya at sumigaw sa gulat, may pag-atake ng kaaway. Ang mga hiyawan ay kumalat sa kalaliman ng lambak. Maaaring sampilan siya ni Yang Yian hanggang mamatay, ngunit hindi siya makasigaw, ngunit hindi niya ginawa iyon. Sa halip, hinayaan niya ang Pangalan Demon Emperor na magpadala ng signal. Dahil hindi niya kailangang maging palihim. Dati, gagawin niya, pero hindi na ngayon. Hindi madaling magkaroon ng lakas, kaya natural na kailangan mong ipakita ito. Kung ang iyong Purple Gold Armor Emperor ay wala na dito, maaari ka pa bang lumaban sa langit? Sa sandaling ito, ang kaisipan niyang ay parang isang sikat na cartoon picture sa internet. Ang kaibigan ko ay may hawak na 40 meter long sword at hinihiling sa iyo na tumakbo muna ng 39 na metro. Siyempre, wala siyang pakialam kung alin ang maubusan. Sa halip, tumingin siya sa demonyong nasa harapan niya at sinabing, kanina lang, ikaw ang sumigaw kung bakit hindi ka pumunta sa langit. Nagulat ang Pangalan Demon Emperor. Natakot siya at walang malay na tumango. Okay, pagkatapos ay hahayaan kitang pumunta sa langit, Yang. Pinalayas. Bang! Sa isang whoosh, ang Pangalan Demon Emperor ay direktang sinipan ni Yang hanggang sa langit, at nawala sa kailaliman ng mga ulap sa isang iglap at hindi na makita. Kung tungkol sa resulta, ito ay maliwanag. Sa kasalukuyang cultivation ni Yang, ang pagsipa sa isang demonyong emperador ay nananakot ng mga tao, nananakot ng mga demonyo. Ngunit ang pakiramdam na ito ay maaaring ilarawan sa dalawang salita talagang cool. Sobrang sarap pala sa pakiramdam ang nang-aapi ng mga tao, hindi ang mga demonyo. Bakit hindi ko ito namalayan noon? Sabi ni Yang sa sarili. Wala siyang kasalanan sa kanyang puso. Kung tutusin, isa siyang demonyo. Ngunit nang marinig ito ng tatlong kapatid na lalaki ng pamilya Xe na sumusunod sa kanyang likuran, lahat sila ay lumiit, iniisip sa kanilang sarili na ang Panginoong ito ay tila hindi pala kaibigan sa mga demonyo, at dapat silang mag-ingat sa kanilang sasabihin at gagawin sa hinaharap. Nagpalitan ng tingin ang tatlong magkakapatid at binalaan ang kanilang sarili sa kanilang mga puso. Ano ba talaga? Minsan mas mabuti siyang sa mga demonyo kaysa sa lahi ng tao. Siya ay higit na walang awa sa mga kaaway na demonyo, at ang mga Pangalan ay naging masungit mula noong siya ay pumasok sa tarangkahan ng bundok at pumasok, kaya hindi na kailangang maging malambot. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa isang iglap, sumabog ang buong lambak. Siyempre, hindi ito isang tunay na pagsabog, ngunit isang paglalarawan lamang. Hindi mabilang na mga nakabaluti ang lumipad palabas, na may makukulay na kaliskis. Anyway, sa isang salita, sa mga mata ni Yang Yian, ito ay isang kumpletong listahan ng mga armored species. Hindi lamang mayroong maraming mga kulay ng kaliskis, kundi pati na rin ang mga hugis at hitsura ay lubhang komplikado. Ngunit lahat sila ay mga demonyong Pangalan.
Ang ilan ay ganap na tao, ang ilan ay kalahating tao, at ang ilan ay hindi umiiral sa kanilang orihinal na anyo. Makapal silang lumipad palabas mula sa mga kuweba ng Purple Gold Mountain sa magkabilang panig, at hindi mabilang ang lumitaw sa kalangitan at sa ilalim ng lupa. Ang bilang ay hindi malinaw, marahil 10,000 o marahil daan-daang libo. Mayroong parehong mataas at mababang antas ng paglilinang, ngunit hanggang ngayon si Yang Yian ay walang nakitang makapangyarihang mga karakter, 3 panggalan lamang ang nasa antas ng kaliwanagan. Sila ay nakakagulat na mabangis at inatake sila ng walang sabi-sabi. Haha, patayin. Tumayo siyang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sinabi ang salitang, patayin, ng walang casual. Biglang sumugod sa likuran niya ang isang grupo ng malalaking halimaw, tanging sina Xiao Fengwang, Daor at ang 3 kapatid ng pamilya Xi ang sumunod sa likuran niya at hindi umatake. Sa ngayon, hindi na kailangang umatake si Xiao Fengwang o ang 3 kapatid ng pamilya Xi. Siyempre, hindi rin umatake si Yang. Ang tunay na lilang gintong angkan ay hindi pa lumilitaw, naramdaman niya na ang lilang gintong angkan ay nasa lambak, at marahil ang maharlika at mapagmataas na lilang gintong angkan ng panggalan ay hindi man lang mag-abala. Pagkatapos ay patayin ang lahat ng mga kanyan na kumpiay na ito at pumunta ng malalim sa lambak. Isang nakakabinging dagandong ang tumunog. Natigilan si Yang Yian nang makita kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya inaasahan na ang loach ay sumugod sa harapan, ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang makapal na siksik na mga panggalan. Ganon na baka gutom ang lokong ito. Nagmura si Yang Yian. Kuya, sinabi ni Loach na gusto niyang mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas, kung hindi, baka isang araw ay iwanan mo siya kapag hindi sapat ang kanyang lakas, at mawawalan siya ng mukha sa kasong iyon, kaya gusto niyang lumunin at pagbutihin ang kanyang lakas. Yumuko si Daor sa balikat ni Yang Yian at seryosong sinabi. Saglit na natahimik si Yang Yian, iniwan si Loach. Maliban kung siya ay may sakit sa pag-iisip. Ngunit alam niya na ang hitsura ng maliit na phoenix sa tabi niya ang nagbigay ng malaking presyon kay Loach. Sa totoong kahulugan, ang Loach ay mas makapangyarihan kaysa sa maliit na phoenix dahil sa Kunpang bloodline, ngunit ngayon ang maliit na phoenix ay mas malakas kaysa Loach, na nagpasigla sa Loach. Magandang bagay. Hindi napigilan niyang si Loach sa paglunok ng mga panggalan. Alam niyang habang lumalakas ang paglunok ng Loach, lalakas at lalakas ang kapangyarihan nito. Tila ang talento ng katangian nito ay ang lunukan ng ibang mga nilalang at gawing sariling lakas ang kanilang kapangyarihan. Sa ilang minuto lang, wala na ang mahigit kalahati ng mga panggalan na makapal ang laman sa pasukan ng lambak, at umatras sila ng hakbang-hakbang, umatras ng malalim sa lambak. Tumigil. Isang dagandong ang umalangaw sa lambak. Tumingin si Yang Yiyo sa kailaliman ng lambak at nginisyon ang sarili, hindi ka ba makaupo? Alam niyang lumitaw na ang maharlikang pamilya sa mga panggalan. Inaasahan, 3 lilang gintong ilaw ang lumitaw sa paningin ni Yang Yian. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang 3 nasa katanghaliang gulang na tao, nakabitin sa hangin, nakatitig kay Yang Yian at sa malaking halimaw sa tabi niya nang walang anumang pagbabago sa kanilang mga mukha. 3 tao na nakarating sa rurok ng 3 langit ng kaliwanagan. Ito ay medyo mabuti sa mga pangunahing higanti sa dayuhang mundo. Ang dating Flying Eagle Clan at ang trono ng Lion King ay walang ganitong antas ng malalaking halimaw noong una silang lumitaw. Maging ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Xi ay ang huling lumitaw. At ngayon ang Pangolin Clan, ang Purple Gold Royal Family Masters ay lumitaw bilang 3 malalaking halimaw na nakarating sa 3 langit ng kaliwanagan, na masasabing medyo makapangyarihan. At naniniwala si Yang Yian na tiyak na may isang malakas na tao na hindi pa lumalabas sa dulo. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga panggalan na halimaw ay tumigil sa paglalaban pagkatapos ng paglitaw ng 3 Purple Gold Royal Family na ito, at nanatili sa likuran ng 3. Lahat sila, sabay-sabay na yumuko, pagbati sa 3 matatanda. Ang 3 ito ay ang mga matatandang tagapag-alaga ng lilang gintong angkan. Umuwi ka. Ang isa sa kanila ay nagutos, at sa sumunod na sandali ay hindi mabilang na mga panggalan ng umaatres na parang tubig, na pumasok sa mga nagtatawanan na kuwebo sa magkabilang gilid ng bundok at nawala ng walang bakas. Natahimik ang lambak na dating puno ng mga sigawan ng pagpatay, na may 3 matanda na lang ng Purple Gold Royal Family na lumulutang. Hindi nagsalita si Yang Yiyo, ni inutusan ang kanyang mga dakilang halimaw na umatake, naghihintay na magsalita ang 3 miyembro ng Purple Gold Royal Family. Siya ay itinuturing na isang mananalakay, ngunit siya ay nagpakita ng isang malakas na puwersa. Ang grupo ng mga naliwanagang dakilang halimaw sa likod niya ay pinaniniwala ang isang mahusay na pagpigil sa 3 miyembro ng Purple Gold Royal Family. Tiyak na ang 3 miyembro ng Purple Gold Royal Family ang magsasalita. Oo nga, ang elder ng Purple Gold Clan na nangunguna ay tumitig kay Yang Yian at sinabing, ang Purple Gold Clan ng sangkatauhan ay walang intensyon na maging kaaway mo. Ngayon, mangyaring kunin ang iyong malalaking halimaw at umalis sa Purple Gold Canyon. Ang Purple Gold Clan ay maaaring mangako na hindi kami makikialam sa anumang gagawin mo sa dayuhang mundo. Hanggat hindi mo aalisin ang katotohanan iyon sa Purple ngayon, kami ay hindi aalisin ang katotohanan iyon sa Purple, kami ay aalisin ang katotohanan iyon sa Purple Clan ngayon.
Ang mga salitang ito ay napakabanayad, ngunit ang implikasyon ay napakalinaw, at mayroon ding panganib. Gayunpaman, sa huling pagsusuri, alam ni Yang Yian na sila ay mahiyain din at ayaw niyang maging kaaway niya. Ito ay talagang totoo. Doon ay walang ibang dahilan, dahil ang malalaking halimaw sa likod niya ay talagang makapangyarihan. Sa harap ng lakas, kahit na paalang kang nangingibabaw, ito ay makatwiran. Sa makatuwid, sinabi ng tatlong matatanda ng Purple Gold Clan ang mapagpakumbabang salitang ito. Dahil lahat sila ay mga taong maunawain. Kaya lang, tumawa si Yang at sinabing, okay. Ngunit nang sabihin ni Yang Yian ang salitang, okay, hindi natuwa ang mga mukha ng tatlong matatanda ng Purple Gold Clan. Pero natigilan din sila. Hindi nila akalain na ganoon kadaling kausap ang taong ito. Bago sila lumabas, nalaman na nila ang mga nangyari sa nakalipas na ilang daang taon. Alam nila na ang taong ito ay gumamit ng ilang paraan para wasakin ang Feiying Mountain at Lion King Dojo, at pinasuko sa kanya ang Tonggu Great Demon sa ilalim ng dalawang pangunahing puwersa. Hindi alam ng Zijian Clan ang dahilan, at hindi na kailangang malaman. Kailangan lang nilang malaman na ang taong ito ay hindi madaling guluhin. Ang pangunahing punto ay ang taong ito ay dumating sa kanilang Zijian Clan. Malinaw na ang taong ito ay pumunta sa kanilang Zijian Clan para sa isang tukana, at anuman ang balak, kailangan nilang bugbugin at isuko. Ngunit ang Zijian Royal Family ay nagkaroon ng transcendent status sa dayuhang mundo, at ang kanilang lakas ay tiyak na hindi maihahambing sa Feiying Mountain at Lion King. Kung talagang nangyari ang ganoong sitwasyon, maitaboy din ng kanilang Zijian Clan ang taong ito, ngunit tiyak na hindi ito magiging madali, at kailangan pa nilang magbayad ng kalunos-lunos na halaga. Kaya ang pinakamagandang resulta ay ang makipag-ayos sa taong ito at hayaan siyang umalis kasama ang isang grupo ng mga dakilang demonyo, o kahit na hayaan ang taong ito na umatras nang hindi binubuksan ang negosyo. Handa silang magbayad ng malaking halaga para dito, at ang presyong ito ay maaaring natural na kayamanan. Kung hindi ito gagana, pagkatapos ay mayroon lamang digmaan, at ang kanyang Purple Gold Clan ay maaaring hindi matakot. Pero hindi ko inasahan na ang lahi ng tao na ito ay napakadaling kausap, at pumayag kaagad. Ginawa. Alam niya ang background ng Purple Gold Clan ko. Natatakot ka ba? Imposibleng isipin ito. Sa ilang mga higanteng puwersa sa dayuhang mundo, ang Purple Gold Clan ay ang tanging isa na ang mga miyembro ay pawang mga pangolin. Ito ay hindi kailanman hinihigop ang anumang iba pang mga lahi. Paano malalaman ng lahi ng tao na ito ang mga detalye ng Purple Gold Clan? Gayunpaman, nang ang tatlong matatanda ng Purple Gold Royal Clan ay nalilito, narinig nilang nagsalita muli ang kabilang partido. Posible, pero may mga kondisyon ako. Hanggat pumayag ka, atras ako at hindi hahawakan ang Purple Gold Clan mo. Mahinang sabi ni Yang Yian. Oo naman, hindi ako madaling sumuko. Ang tatlong matanda sa Purple Gold Royal Clan ay nag-isip at nagkatinginan at nakipag-usap. Pakinggan muna natin ang mga kondisyon niya. Hanggat maiiwasan natin ang away, hindi masamang ideya na magbayad ng ilang presyo. Sa kasalukuyan, ang kanilang Purple Gold Clan ay may mas mahalagang bagay na dapat gawin, ang angkan ng demonyo. Kung ikukumpara sa bagay na iyon, ang iba pang mga bagay ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa puntong ito, hindi maaaring magulo ang angkan. Ano ang kondisyon? Tanong ng Purple Gold Elder. Dahan-daang sinabi ni Yang Yian, mayroon akong isang nakababatang kapatid na lalaki na miyembro ng Purple Gold Clan mo. Siya ang ika-9 na anak ng Purple Gold Armored Emperor mo. Napakasimple ng kondisyon. Nabalitaan ko na ang kanyang ina ay ikinulong mo sa ipinagbabawal na lugar ng iyong Purple Gold Clan. Palayain ang kanyang ina. Bilang karagdagan, ang Purple Gold Armored Emperor ay pumunta sa Heavenly Path at hindi na dapat makabalik. Ang Purple Gold Clan ay walang ulo ng pamilya. Hayaan ang 9th Prince na maging bagong hari ng Purple Gold Clan. Ito ang kondisyon. Kung gagawin mo, aalis na ako. Nang sabihin ito ni Yang Yian, ang mga mukha ng tatlong matatanda ng Purple Gold Clan ay nagbago ng husto. Ang mga pangunahing kaganapan na ginawa kamakailan ng kanilang Purple Gold Clan ay nauugnay sa ika-9 na prinsipe na ito. At ang usapin ng 9th Prince ay nakalista bilang pinakamalaking sekreto ng Purple Gold Clan. Ang mga nakakaalam nito ay pawang mga pangunahing miyembro ng maharlikang pamilya. Alam kaya nitong sangkatauhan ang tungkol sa 9th Prince? Imposible. Hindi niya maaaring malaman ang mga sekreto ng hamak na ika-9 na prinsipe, at talagang hindi ito may pagkalat. Gusto ng sangkatauhan na ito ang ika-9 na prinsipe at gusto ang ika-9 na prinsipe na maging hari ng Purple Gold Clan. Isa lang itong malaking biro. Lahi ng tao, maliban sa usapin ng 9th Prince, lahat ay maaaring baliwalain. Maaari kang magbago ng isang kondisyon. Ang sabi ng matanda sa Purple Gold Clan pagkatapos huminga ng malalim, at ginawa niya ang kanyang huling pahayag. Umiling si Yang Yiu at sinabing, iyon na nga. Hindi na ako magsasalita ng iba. Gawin mo ang sinasabi ko, oh. Dudurugin kita at ang Purple Gold Clan mo. How dare you? Matapang. Galit na galit ang dalawa pa. Si Yang ay gumawa ng isang kilos ng pagpili ng kanyang mga tainga at hindi pinansin ang mga ito ng direkta.
Sa oras na ito, ang matanda sa Purple Gold na nangunguna ay may malungkot na mukha at nagsabi, mukhang walang puwang para sa negosasyon. Kung gusto mong lumaban, pagkatapos ay lumaban, ngunit hayaan ang iyong makapangyarihang malalakas na lalaki na lumabas. Kayong tatlo ay hindi sapat. Galit na galit ang mga salita niyang kaya namatay ang mga demonyo. Sa sandaling ito, ang elder ng Purple Gold Royal Family ay biglang nagsabi sa hangin, kamahalan, mangyaring gumawa ng desisyon. Natigilan si Yang Yiyo. Bakit nagpakita ang kanyang kamahalan? Ngunit ito ay malinaw na ang isa na talagang maaaring gumawa ng desisyon. Marahil ito ay kapatid ni Zijin Jiwang na si Jilio. Dapat siyang maging isang malakas na tao ng walang pag-aalinlangan, ngunit dahil na-atake na niya ang Purple Gold Clan, hindi siya outrage. At ngayon ay may isang bagay na maaaring makumpirma, iyon ay, may nangyari kay Chuan Shanxiao. Ang Purple Gold Clan ay may kakaiba tungkol kay Chuan Shanxiao. Bagamat hindi niya alam kung ano ito, mula sa pagsubok ngayon, dapat itong nauugnay sa Pangolin. Kung siya, Yang Yiu, ay hindi man lang maprotektahan ang isa sa kanyang sariling maliliit na kapatid, kung gayon ang pagbabago sa kanyang direksyon sa paglilinang ay magiging walang kabuluhan. Sa oras na ito, pinaikit niya ang kanyang mga mata at hinintay na lumabas ang kabilang partido. Anong mga pakulo ang mayroon ka? Gusto kong makita kung ang isang grupo ng mga Pangolin ay maaaring baligtarin ang mundo. Kill, pagkatapos ay tumunog ang isang boses na tila nagmula sa Nine Netherworld, at walang paraan para sabihin ang direksyon, at umalangaw ito sa buong Purple Gold Canyon. Swoosh, 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 sa isang iglap, ang langit at lupa. Sa lahat ng direksyon, ng buong Purple Gold Canyon ay nagbago ng kulay, at ang lilang liwanag ay nagniningning. Tumangala si Yang Yian at nakita ang isang Purple Gold Barrier na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, na may mga inscription na kumikislap, ganap na humaharang sa buong canyon. Nabalot sila ng harang. Ang mga makapangyarihang aura ay lumitaw sa lahat ng direksyon, higit sa 20 sa kabuuan. At ang pinakamababa ay naliwanagan sa unang antas, kung saan mayroong 5 ikatlong antas, 3 ikaapat na antas, at 3 ikalimang antas. Bilang karagdagan sa 3 Purple Gold Elder dati, nalaman ni Yang Yian na may 28th Enlightened Monsters ng Purple Gold Clan sa paligid nila sa isang iglap. Ito ay talagang isang malaking bagay. Hindi nakakagulat na ang kapangyarihan na nagsasabing siya ang emperador sa dayuhang mundo ay may malalim na pundasyon. Hindi ito simple, sabi ni Yang Yian sa sarili ngunit walang bahid ng takot. Patayin! Patayin! Sabay na nagsalita ang magkabilang panig. Boom boom boom. Ang lahat ng 28 Purple Gold Clan Masters ay nagbagong anyo sa mga Pangolin, na nagpapakita ng pinakamaraming laban. Ang bawat Pangolin ay 8 o 9 na metro ang haba, na may mga kaliskis na kulay ube ginto sa buong katawan nito, at may mga inscription na umaagos. Sa utos ni Yang Yian, ang malalaking halimaw sa paligid niya ay nag-transform din sa kanilang tunay na anyo. Ang tunay na anyo ng mga halimaw ay ang pinakamakapangyarihang estado. Shoo! Umuungol. Ang maliit na phoenix ang nanguna sa pagbabagong anyo sa isang katawan ng phoenix, na sinundan ng 3 kapatid ng pamilya Exi. Lahat ng malalaking halimaw sa paligid ni Yang Yiu ay nagbagong anyo sa kanilang mga katawan. Ang malalakas na lalaki ng Purple Gold Clan ay talagang makapangyarihan, at napakarami sa kanila. Maging si Yang ay nakadama ng hindi pa nagagawang pressure sa sandaling ito. Isang buong 28 tanggo, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Noong una, akala niya ay may bentahe siya sa mga numero kasama ang malalaking halimaw ng tanggo sa paligid niya, ngunit hindi niya inaasahan na ang Purple Gold Clan ay talagang lilito ng 28 ng sabay-sabay. Ito. Talagang nabigla si Yang Yiu sa kanyang puso, ngunit saglit lang itong nabigla. Bagamat kailangan niyang harapin ang 28 tanggo, sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay sa naturang laban ay ang mataas na antas na tanggo. Ang 3 at 4 na langit at 3 limang langit ang kailangang harapin, at para sa iba pang malalaking halimaw sa likod niya, hindi rin sila vegetarian. Alam ni Yang Yiu kung paano patayin ang 3 4 na langit at 3 limang langit, kaya hindi siya nag-aalala na makatakas. Ang tanging inaalala niya ay ang malalakas na lalaki sa Purple Gold Royal Family. Halatang hindi lumabas ang malakas na lalaki na kanina lang sumigaw at nagutos, ngunit hindi alam kung anong antas ng kaliwanagan siya, marahil ay nasa ika-6 na antas. Ang ika-6 na antas ng kaliwanagan ay ang pangalawang heaven slash sa buong ika-9 na antas ng kaliwanagan, at ito ay talagang isang tunay na makapangyarihang pag-iral. Gayunpaman, dahil hindi lumabas ang kabilang partido, hindi na kailangang magmadali, at gagawin niya ito ng paisa-isa. Kung talagang ayaw niyang mamatay, baka wala siyang lakas para lumaban. Huwag kalimutan na mayroong 3 matandang leon mula sa pamilya Exi na umaban sa ika-5 antas, para lamang harapin ang 3 ika-5 antas. Mga halimaw ng Purple Gold Clan. At ang maliit na phoenix ay sapat na para harapin ang 3 pang-4 na antas na halimaw, at ang iba pang mga halimaw ay may plano para sa iba pang miyembro ng Purple Gold Clan.
Ang pinakamalaking finale ay ang kanyang sarili, kailangan niyang magbantay laban sa Purple Gold Royal Family na hindi lumitaw, syempre, hindi siya magiging isang matalinong tao sa oras na ito, at tutulungan niya ang maliit na Phoenix at ang tatlong magkapatid na Xe na patayin muna ang mga master ng Purple Gold Clan. Sa sitwasyon, sigurado siyang mananalo pa rin. Ang labanan sa larangan ay mabilis na nagbabago, at ang dagandong ng labanan ay umalangaw sa buong Purple Gold Canyon. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, 10 kulay ang lumabas sa kanyang mga mata. May nag-iisang 10 kulay na ningning sa buong katawan niya. Siya ay tumingin lubhang sagrado. Ito ang resulta ng operasyon ng 10 katangian ng kapangyarihan sa mundo. Ang Dragon Slayer ay lumitaw sa kanyang kaliwang kamay, at ang Diyos at Demon niyang Mirror ay lumitaw sa kanyang kanang kamay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit siya ng magic weapon matapos niyang makuha ang 10 kapangyarihan ng langit at lupa. Gamit ang 10 fusion power sa kanyang katawan upang himukin ang dalawang artifact na ito, hindi alam ni Yang Yian ang kapangyarihan, ngunit inaabangan niya ito. Nagsimula na ang laban, at hindi kumikibo si Yang. Nanatili siya sa kinaroroonan niya. Naghihintay na tumalo ng malakas na lalaki sa likod ng Purple Gold Clan. Ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ng labanan sa buong eksena. Hanggat hindi sapat ang lakas ng alinman sa kanyang malalaking halimaw, makakahanap siya ng tamang pagkakataon na kumilos anumang oras. Nais din niyang makita kung ang malalaking halimaw na ito ng Purple Gold Clan ay kwalipikadong maging malalaking halimaw niya. Natural na hindi papatayin niyang ang malalaking halimaw na ito. Siyempre, kung kinakailangan, wala siyang pakialam. Ngunit kung ito ay hindi kinakailangan, siya ay higit sa lahat para sa pagsupil sa kanila. Dumating siya sa Purple Gold Grand Canyon na may ganitong kaisipan. Kailangan niya ng malalaking halimaw para pagsilbihan siya. Sa hinaharap, pupunta siya sa kabilang panig ng mundo ng engkanto upang labanan ang malalaking higanti. Sa isip niya, ang pinakamatitinding kalaban ay palaging ang malalaking puwersa sa mundo ng mga engkanto na kanyang nasaktan. Kung tungkol sa mga halimaw sa dayuhang mundo, hindi sila magkaaway. Ang mga halimaw ay hindi kailanman tuso. Bukod dito, ang mga halimaw na ito ay walang sama ng loob sa kanya, kaya hindi pa oras para patayin silang lahat. Ngunit iba ang puwersa ng tao. Sa araw kung kailan itinatag ang Yunmen, sila ay mga mortal na kaaway. Alam niya na kahit iyuko niya ang kanyang ulo, hindi siya pababayaan ng mga puwersang pinamumunuan ng 3 dakilang Celestial Masters. Ang kanyang sinabi ito sa kanya ng senior brother, at nakita niya ito ng malinaw sa kanyang puso, kaya ang malalaking puwersang iyon ay nasa kanyang blacklist. Ungol. Ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Xe, na iginuhit ang kanilang tunay na katawan sa bukid, ay nakipaglaban sa 3 ulo na tangguo na ikalimang antas ng Purple Gold Pangolin. Sa simula pa lang, madilim na ang langit at trahedya ang labanan. Ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Xe, nakakasulong pa lamang sa ikalimang antas ng kaliwanagan, ay dahado sa simula. Sila ay pinigilan ng 3 Purple Gold Pangolin ng ikalimang antas ng kaliwanagan. Sa oras na iyon, hindi kayang talunin ng 3 Pangolin ang 3 kapatid ng pamilya Xe ng ilang sandali. Inilipat ni Yang Yian ang kanyang tingin sa maliit na Phoenix. Sa sandaling ito, upang maibsan ang pressure sa malalaking halimaw tulad ng Blood Eagle, ang maliit na Phoenix ay umakit sa kanya ng lahat ng 3 Pangolin ng ikatlong antas ng kaliwanagan, isa laban sa 3. Namana ng munting Phoenix ang pamana na iniwan ng kanyang mga ninuno. Nang siya ay ipinanganak sa pagkakataong ito, siya ay isang maliit na tagumpay sa Taoismo ng isang banal na ibon. Bagamat isa laban sa 3, nakita ni Yang Yian na hindi siya dahado. Nang tanungin ang tungkol sa lakas ng munting Phoenix, sumagot ang munting Phoenix na kaya niyang lumaban mula ika-4 hanggang ika-5 antas ng kalangitan. Nangangahulugan ito na ang lakas ng pakikipaglaban ng maliit na Phoenix ay nasa ika-5 antas ng kalangitan, at maaaring mas malakas pa kaysa sa 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Xe. Ngayon parang totoo na. Sa simula, ang maliit na Phoenix ay may ganap na kalamangan. Hindi problema na ibagsak ang 3 Pangolin sa ika-4 na antas ng kalangitan. Madaling gawin ito. Ngunit muli, sa mga mata ni Yang, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga Purple Gold Pangolin ay talagang kamangha-mangha, lalo na ang mga inscription sa kanilang Purple Gold na kaliskis. Ang mga inscription ito ay dapat na likas na nagtatanggol, at sila ay lubhang lumalaban sa pag-atake. Sinunog ng apoy ng maliit na Phoenix ang mga Pangolin at maayos naman ang mga ito. Siyempre, ito ay kamag-anak upang sabihin na sila ay mabuti. Anyway, naghiyawan ang 3 Pangolin. Pilayan mo lang si Shan Hong, huwag mo siyang patayin. May gamit pa ako sa mga Pangolin na ito. Hindi napigil ang mapaungol niyang nang makitang hindi ginamit ng munting Phoenix ang buong lakas nito. Kuya, alam ko, bigyan mo ako ng 5 minuto para lampoin sila. Ang maliit na Phoenix ay tumugon sa isang abalang schedule. Tumango si Yang Yian at gumaan ang pakiramdam. Medyo delikado panoorin ang labanan sa pagitan ng Blood Eagle, Black Charcoal, Parrot at Cat Owl. Dinala nila ang 8 bantay na lumilipad na agila upang labanan ang 5 dakilang kaliwanagan na 3 layer na langit. Ang panganib ay nasa lahat ng dako, na ikinabahala ni Yang. Handa nang kumilos si Yang.
Hindi niya hinintay ang malalakas na lalaki ng Purple Gold Clan, dahil kung maghihintay siya, ang malalaking halimaw na tulad ng Blood Eagle ay magdaranas ng malaking kawalan, at may malaking agwat sa kapangyarihan sa pagitan nila. Ang Loach, Daor at Rat King ay bumuo ng isang pares at nakipaglaban sa mga natitirang Purple Gold Pang-Olans ng First Layer Enlightenment. Si Rat King at Daor ay parehong nasa likod ng Loach, tactical na nakalusot at tinapos ang kalaban. Karamihan sa firepower ay nalabanan ng Loach. Kahit mabilis lumaki ang Loach sa panahong ito, binugbog at napasigaw din ito. Gayunpaman, nakikita ni Yang Yiyu na ang potensyal ng Loach ay unti-unting lumalabas at napilitang lumabas. Sa Daor at Rat King sa likod ng Loach, walang magiging problema sa maikling panahon. Tila ang kombinasyon ng tatlo ang pinakamapanganib, ngunit sa katunayan hindi ito isang malaking problema, dahil ang tatlong umatake sa Niekyu at Daor ay pawang mga dakilang halimaw na umabot sa unang antas ng kaliwanagan. Di nagtagal ay lumitaw ang mga nasawi. Isang bantay na lumilipad na agila ang direktang nap-unit ng panggalan at bumagsak sa lupa kasabay ng pagsigaw. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at biglang nawala. Kung hindi siya kikilos, mahuhulog ang 8 bantay na lumilipad na agila. Ang 8 lumilipad na agila na ito ay ang kanyang mga personal na gwardya, at hindi sila maaaring mamatay ngayon. Ang mga panggalan ng Purple Gold Bloodline ay talagang makapangyarihan, kakaiba pa nga. Ang kanilang mga kuko ay mas matalas kaysa sa mga kuko ni Daor. Kapag sila ay umindayog, sila ay magtutulak ng kapangyarihan ng pagsira sa hangin ng metal na batas, na lubhang matalas. Dahil hindi lalabas ang master ng Purple Gold Clan, hindi na siya lilito. Tutulungan muna niya ang mga dakilang halimaw na ito at ang 28 purple na gintong panggalan na ito. Bagamat hindi pa dumarating ang panahon para sa tubig ng buhay na bumawi, hindi ito nangangahulugan na hindi niya maaaring kainin ang mga Purple Gold panggalan na ito. Pinaandar ni Yang Yiyan ang Myriad Magical Power. Sa 10 dakilang kapangyarihan sa kanyang katawan, pinaganya niya ang nakatagong mahika ng Myriad Magical Power. Ang epekto ay nakakagulat na mabuti. Walang energy fluctuation sa lahat. Pakiramdam niya ay direktang naglalakbay siya sa kalawakan. Siya talagang nakamit ang punto ng pagiging tahimik at hindi gumagalaw. Boom! Ungol. Sa susunod na sandali, lumitaw siyang at sinaksak ang isang Purple Gold panggalan na may espada sa likod nito. Ang kaliskis ng Purple Gold panggalan ay may kahangahangang depensa noon, ngunit nang sinaksak niya ito ng kanyang espada, para itong tumutusok na tokwa. Tinusok ng espada ang katawan ng panggalan kaya napasigaw ang panggalan. Mangulekta. Marahan na sigaw ni Yang, at ang panggalan ay direktang tinipon niya sa espasyo ng Chenkun Pot. Ang buong proseso ay ginawa ng sabay-sabay, at ang panggalan ng ikatlong langit ng kaliwanagan ay halos walang pagtutol. Kung mayroong anumang mahika na kapangyarihan na labanan, hindi niya magagawang mapabagsak ang isang dakilang demonyo ng ikatlong langit ng kaliwanagan ng ganoon kadali. Siyempre, ang kawalan ng paglaban ay dahil sa kanyang 10 dakilang kapangyarihan, at ang kredito ng bagong bukas na Dragon Slaying Sword. Kinokontrol niya ang 10 dakilang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang kamay, at sa pamamagitan ng Dragon Slaying Sword na tumagos sa katawan ng panggalan, maaari niyang sirain ang balanse ng mana ng panggalan, upang ang panggalan ay hindi makalaban. Sa ganoong pag-iisip, pinaandar niya ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa para balutin ang panggalan, at natural na milalagay niya ito sa espasyo ng Chenkun. Nagsimula ang isang napakagandang pagganap. Pagkatapos ay nagulat ang lahat ng malalaking halimaw, at nasaksihan nilang lahat ang napakagandang pagganap ni Yang. Nakita ng lahat na sa tuwing mawawala si Yang sa eksena, mawawala ang isang Purple Gold panggalan. Pagkatapos ng 5 paghinga, nawala ang 5 Purple Gold panggalan na nagpapaliwanag sa ikatlong langit. Ang malalaking halimaw tulad ng Blood Eagle ay nabigla sa lugar. Wala silang mga kalaban, at nadama nilang walang laman ang kanilang mga puso. Ngunit nang muli silang tumingin kay Yang Yiyu, lahat sila ay napuno ng pagkamangha at pagkabigla. Umuungol. Nang ilagay ni Yang Yiyu ang mga kalaban ng Blood Eagle at iba pa sa Chenkun Pot Space, nabaliw din ang kalahati ng maliit na Phoenix. Pagkatapos ng sigaw ng Phoenix, 3 makukulay na balahibo sa buntot ang sumambulat, at sa isang iglap ay tumusok sa 3 Purple Gold panggalan na nagpapaliwanag sa ika-4 na langit, na nagtapos sa labanan. Siyempre, natanggap ni Xiao Fengwang ang utos ni Yang Yiyan at hindi siya pinatay. Siya. 3 panggalan lamang ng ika-4 na langit ang nasugatan. Ang 3 panggalan ng ika-4 na langit ay sumisigaw at nakolekta sa espasyo ng Chenkun Pot nang hindi winawagayway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay. Nang nasa Chenkun Pot Space na sila, hindi na sila makalabas. Maraming oras at paraan siyang para sumuko sila. Kasama ang 5 panggalan na kanyang nakolekta, malubha rin itong nasugatan. Lahat sila ay sinaksak ng kanyang Dragon Slaying Sword. Sa sumunod na sandali, nagpakawala si Xiao Fengwang ng mahabang dagandong at sumugod patungo sa 3 panggalan ng ika-5 langit na nakikipaglaban sa 3 kapatid ng pamilya Exi. Ang 3 Purple Gold panggalan na ito ay masasabing pinakamakapangyarihan sa larangan. Ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Exi ay ganap na dehado sa 3-on-3 na sitwasyon. Maraming sugat sa kanilang katawan na nakakagulat. Lahat sila ay nasugatan ng matutulis na kuko.
Matapos sumali sina Xiao Fengwang at Yang sa labanan, naging 5-on-3 na sitwasyon ito. Ang susi ay nagulat pa rin si Yang. Kaya't makalipas ang ilang minuto, ang tatlong panggalan ng ikalimang langit ay nasugatan din at tinipon ni Yang sa Chen Kun Pot. Napagpasyahan na ang labanan ng langit at lupa. Ngayon ay natitira na lamang para kina Loach at Daoer Rat King upang labanan ang 17 first-level Purple Gold Pang-Olens. Master, tulungan natin. Nagsalita si Boss Exy. Nabigo ang tatlong magkakapatid na talunin ang kani-kanilang mga kalaban at nasugatan. Sa huli, ang Master at ang maliit na Phoenix ang kumilos. Nahiya ang tatlong magkakapatid at gusto nilang tulungan si Loach. Huminto si Yang Yian at sinabing, gusto mong pagalingin ang iyong mga sugat. Baka may malaking labanan mamaya. Huwag kang mag-alala kay Loach. Magandang karanasan ito para kay Loach at sa dalawa pa. Oo. Magalang na tugon ni Boss Exy at pinaupo ang kanyang dalawang kapatid at pagalingin ang kanilang mga sugat. Nabawi din ng Blood Eagle at Little Phoenix ang kanilang anyo ng tao at tumayo upang manood. Naunawaan nilang lahat na ito ang intensyon ng Master na putalasin si Loach at ang tatlo pa. Okay lang ba kung hindi ako tumulong? Tanong ni Little Phoenix na nakatayo sa tabi ni Yang Yian. Huwag kang pumasok. Kailangan lang nating kontrahin ang 17 Pang-Olens at pigilan silang makatakas. Si Loach at Rat King ay gagawa ng malaking pag-unlad, sa ilalim ng matinding pressure, magkakaroon din ng malaking pakinabang. Ang mga mata ni Yang Yian ay nagniningning sa larangan ng digmaan. Bang! Sa sandaling matapos magsalita si Yang, ang Haring Daga ay nagpakawala ng mahabang dagandong, at pagkatapos ay nakita niya na ang katawan ng Haring Daga ay nagniningning na may gininto ang liwanag, at may mga malabong lilang inscription na umuusbong. Hoy, si Brother Rat King ay nakalusot sa unang antas ng kaliwanagan, gulat na sabi ni Little Phoenix. Oo, ang taong ito ay itinulak sa limitasyon, at sa wakas ay umalis sa telang iyon, at ang batas ng 5 elemento ay naperpekto. Hoy, kawili-wili, ang taong ito ay lalabanan ng langit, nagulat si Yang Yiu sa kalagitnaan ng kanyang mga salita. Boom 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 boom. Isa pang dagandong ang sunod-sunod na umalangaw mula sa Haring Daga. Nakita ni Yang Yiu ang 5 inscription na lumitaw sa Rat King, at ngayon ay tila ang Rat King ay puno ng mga kulay. Pero, talagang laban ito sa langit, direktang nauunawaan ang ikalimang antas, ang talento ng dugo ng perpektong 5 elemento ay napakalakas, sabi ni Yang sa kanyang sarili na may ningning sa kanyang mga mata. Kuya, tingnan mo dali, mukhang nagbago ang Loach, sabi ng maliit na Phoenix. Nang sumunod na sandali ay bigla itong tiningnan ni Yang, ngunit hindi niya napigil ang sumigaw, fuck, ito pala. Na ang bawat sukat na inscription sa katawan ng Loach ay isang obra maestra, at isang kuko ang tumubo sa kanyang tiyan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.